Ano ang nagagawa ng galit sa ating mga buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Ngayon po, pag-uusapan natin ay patungkol po sa buhay ni Cain. At yung verse po o talata na ating pagmumuni-munihan, ito po ay magmumula sa Genesis chapter 4. Ito po ang sinasabi, "At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangan mong madaig ito." Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito ay kanyang pinatay. So dito po sa istorya ni Cain, ito po yung pinakaunang murder case sa Bible. At si Cain po yung first murderer sa Bible, at si Abel naman po yung first victim sa Bible. Now, ilan po sa mga katuruan na gusto ko pong bigyan ng diin patungkol po sa istorya na ito. Unang-una po patungkol sa galit ni Cain. Cain's anger escalates to the murder of Abel. Yung galit po ni Cain, ito po ay nag-escalate. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng galit. Ito ay siguro pakonti-konti muna, pero nag-accumulate, dumadami, nagpa-pile up, hanggang sa mag-increase ito at magdulot ito ng pagpatay. Now, sa atin po, no, mga kapatid, ang galit po, hindi po dapat natin inaalagaan. Pag meron kang galit sa isang tao, galit sa iyong nanay, galit sa iyong tatay, galit sa iyong mga anak, o galit sa iyong kaibigan, o galit sa iyong kapatid, hindi po natin ito pinagtatagal sa ating puso. Actually, yung principle nga po niyan sa New Testament, kapag meron kang kagalit, huwag mo nang palubugin ng araw na hindi nasa-settle iyon. Kasi kapag habang tumatagal, yung galit natin nagpa-pile up, no? Nag-accumulate. Marahil yun po yung nangyari kay Cain. Siguro meron na siyang inggit, galit, hanggang sa nagpa-pile up po. At ito ay nag-escalate, ibig sabihin, tumindi ng tumindi, hanggang sa nagdulot ito ng pagpatay. Now, kapag meron po kasi tayong galit sa ating kapwa o sa ating kapatid, for example, or member ng pamilya, minsan hindi na natin nakikita yung magagandang ginagawa ng mga mahal natin sa buhay. Ang nakikita lang natin yung mga bagay na kinakagalit natin. At sa mga susunod na panahon, pag may ginawa na naman silang mali, idadagdag na naman natin yun sa ating mga listahan. O isipin po natin yung ating puso para siyang bangko. May dinadagdag ka na namang ipon, nag-iipon ka na naman ng galit, dinadagdag mo na naman yung mga nagagawang mali ng isang tao. Yun po yung nangyayari kapag kinikimkim natin yung ating galit, yung ating sama ng loob. Hindi na natin napupuna yung mga magandang ginagawa ng isang tao. At kada may gagawin silang mali, yun yung binibilang natin laban sa kanila. So, sa case po ni Cain, marahil ito po yung nangyari. Hindi ko po alam kung gaano katagal ito. Ilang panahon yung lumipas bago po pinatay ni Cain si Abel. Pero definitely, yung kanyang anger, ito po ay nagdulot, ito po ay nag-escalate, lumaki ng lumaki, hanggang sa nagdulot ng murder, ng pagpatay. Pangalawa po, Cain's problem is a problem of the heart. Yung problema naman po ni Cain, wala namang kinalaman doon sa kanyang pagsamba. Ayon po sa istorya, si Cain po ay isang magsasaka o nag-aalaga ng mga pananim. Si Abel naman po ay isang pastol na nag-aalaga ng mga hayop ng mga tupa. Now, pareho po silang nag-aalay. Si Cain, nag-aalay sa Panginoon. Si Abel, nag-aalay sa Panginoon.
Wala naman pong problema sa pag-aalay. Ang problema po yung ano yung posture ng puso. Ano yung attitude ng puso. Alam niyo po sa ating pagsamba sa Panginoon, kahit na panglabas, sumasamba tayo, lumuluhod tayo, pupunta tayo sa church, kung wala naman yung puso natin doon sa ginagawa natin pagsamba sa Panginoon, hindi rin po ito ibinibilang ng Diyos bilang pagsamba. Kaya nga po ang sabi ng Diyos kay Cain, kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? It means to say that God is looking at the heart, hindi sa outward, hindi dun sa form, kundi dun sa substance. At kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. So, ang sinasabi ng Panginoon kay Cain, kung tama yung iyong pagsamba, tama yung attitude ng iyong puso, tatanggapin naman ang iyong pagsamba. Now, dahil po rito, sa ganitong klaseng sitwasyon, si Cain po ay nainggit kay Abel. Nainis siya, no? Nababadrip siya. Nag-iinit yung kanyang damdamin kay Abel hanggang sa yung galit niya lumaki ng lumaki hanggang sa ayain ni Abel. Ayain ni Cain si Abel doon sa bukid upang patayin. So, Cain's problem is a problem of the heart. Pangatlo po, Cain's status. Ano po bang nangyari kay Cain? Ano yung naging status niya sa harapan ng Panginoon? So, Cain's status, a restless wanderer on the earth. Sinasabi po dito sa mga verses natin dito, si Cain po, siya po ay napasailalim sa isang sumpa. Sabi po sa verse 12, kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa. Sa English po, you will be a restless wanderer on the earth. Ikaw ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. Restless. Ibig sabihin po, hindi ka magiging stable. Hindi ka magstay sa isang lugar. Magiging palaboy ka. Magiging pagala-gala ka. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa. Alam niyo po, kung ito po ay ilalapat natin sa kapanahunan natin ngayon mga kapatid, ang isang tao pong gumawa ng kasalanan at hindi nagsisisi, sila po ay mananatiling restless, walang kapahingahan. Sila po ay magiging restless wanderer on the earth. Alam niyo po itong mga terms na ito, pag pinagmumuni-munihan ko siya, hindi ko maiwasang isipin na ito ay nasasalamin nito yung kalagayan ng maraming tao. Na marami dito sa mundo nabubuhay lang but they are restless. Wala silang kapahingahan. They are wanderer. They just live their lives. Nabubuhay lang sila dito sa mundo. Wandering. And hindi pa nila natatagpuan ang kahulugan ng buhay. Si Cain po, nalayo siya sa Diyos. Alam niyo po yung proseso nito. Yung tao pinalaya sa Eden, hardin ng Eden. At si Cain po, mas pinalayas pa. Pinalayas pa ng pangalawang beses, no? In a way. So, parang second stage. At mas napalayo siya sa presensya ng Panginoon. Makikita niyo po ito sa verse 14 po. Sabi po rito, ako nga'y itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa at ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pagala-gala. Sino mang makakita sa akin ay papatayin ako. So, sabi po rito sa chapter 4, si Cain po, nagsettle po siya sa land of Nod, sa east of the garden, east of Eden. So, nasa verse 16 po yon, sabi rito, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. So, siya po ay mas lalong pinalayas pa, itinaboy pa, napalayo pa, umalis sa harapan ng Panginoon sa presensya ng Diyos. Now, dumako pa tayo sa ating application. Ano pong matututunan natin? Paano po natin ito maisa sa buhay? Number 1 po, mind your own heart issues before becoming angry. Bago po tayo magalit, isipin po natin, ano muna yung kalagayan ng puso natin? Alam niyo po, madalas, nagagalit tayo, hindi naman dahil sa nagagalit tayo sa isang tao. Nagagalit tayo kasi yung puso natin may problema. Yung puso natin magagalitin talaga. Yung puso natin maiinitin. Mainitin yung ating ulo. Minsan meron tayong problema sa ibang lugar, maybe sa work or sa ibang sitwasyon, no? Dinadala natin sa ibang kabilang sitwasyon. Let's say sa trabaho, dinadala natin sa pamilya. May problema tayong iniisip, nadadamay pati yung ating mga anak. Or minsan mabilis tayong manigaw. Kasi nga yung problema talaga nasa puso natin. Mind your own heart issues before becoming angry. Bago ka magalit sa isang tao,
tanongin mo muna yung sarili mo, bakit ba ako nagagalit? Ano ba yung dahilan ba talaga ako nagagalit? Dahil ba talaga sa kanya? O dahil may problema sa puso ko? And actually mga kapatid, mas madalas kaya tayo nagagalit dahil there's a problem in our heart. Minsan pag hindi maayos yung relasyon natin sa Diyos, hindi tayo nagde-devotion, hindi tayo nagpe-pray, wala tayong spiritual feeding, mas madalas magagalitin tayo. Pero kapag nagtitiwala talaga tayo sa sovereignty ng Diyos, mapanalanginin tayo, madalas po hindi tayo nagiging magalitin kasi tama yung ating puso. And number 2 po, minimize your anger by engaging in true worship. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid, na kapag ikaw ay sumasamba ng totoo sa Diyos, yung galit mo sa kapwa mamiminimize. No? Kung hindi man tuloy ang maglaho. Pero kadalasan, kapag talagang tunay yung iyong pagsamba sa Panginoon, yung galit mo sa kapwa naglalaho. Yung kakulangan ng pagpapatawad, napupuno ka ng pagpapatawad sa kapwa. No? Hindi nagkukulang, kundi napupuno ka ng pagpapatawad sa kapwa. Why? Because you're worshiping God who has forgiven you. Kung totoo na sumasamba ka sa Diyos na yung sinasamba mo na yung pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, ang bilis lang magpatawad sa iba. Kung sumasamba ka sa isang Diyos na hindi nagagalit sa iyo dahil ikaw ay pinawalang sala na kay Kristo, bakit ka magagalit sa kapwa mo? Kaya when you worship God truly, it's easy not to be angry. It's easy to forgive. It's easy to love. Mas madaling gumawa ng mabuti sa kapwa when we worship God truly. Na kung hindi ka naman sumasamba sa Diyos ng totoo, at dito mo makikita yung mga tao na papalakpak-palakpak sa Diyos. Pero right after, pag uwi ng bahay, galit na, ang daming sinasabi, no? Ang daming masasamang sinasabi mula sa kanilang mga bibig. Kasi nga, pagpunta nila doon sa, let's say Sunday, no? Sa worship service, hindi man talaga sila totoong sumamba. Minsan po kasi ganun. You can sing songs of praises. Pero kung hindi tunay yan, hindi totoo yan, pag uwi mo sa bahay or pagharap mo sa ibang tao, ang bilis mong magalit, ang bilis mong mainis. Kasi nga, hindi tunay yung pagsamba. Pangatlo po, manage your anger before it becomes a sinful act. Yung galit natin, kailangan nating ma-manage. Kasi yung galit talaga, reality yan sa tao. Talaga naman nagagalit tayo. Yung galit po natin, hindi yan pag naramdaman mo, magre-react ka na. No? Hindi po tayo reactive sa mga nararamdaman natin. Hindi porke naramdaman mo, magre-react ka na. Kasi marami sa ating nararamdaman, mali at makasalanan. Halimbawa, nagnasa tayo sa isang babae o isang lalaki. Pakaramdam yun. Normal na na-experience natin yung mga tao. Pero hindi mo yun isasagawa. Dahil porke naramdaman mo. Ganon din sa galit. Hindi mo isasagawa yung nararamdaman mong mali. O nararamdaman mong galit. Hindi yan dapat nagmamanifest sa ating paninigaw, ating pagiging mainitin ng ulo, pagtatabog. Just because you feel it. I-manage po yan. So manage your anger. Bago pa ito maging tuluyang maging isang kasalanan. So pag may naramdaman kang inis, galit, hanggat maaari, patawarin mo na yung tao na yun bago ka pa makagawa ng mali laban sa tao na yun. Si Cain po, yung anger niya, hinayaan niyang maglaro sa kanyang puso at isipan. At pinalaki niya ng pinalaki, inalagaan niya ng husto hanggang sa magdulot ng isang pagpatay. Now para po sa ating discussion, why is unresolved anger dangerous to both our worship and relationships? At tayo po'y manalangin. Lord God, search my heart and expose any hidden anger, jealousy, or pride within me. Teach me to respond humbly to your correction and to rule over sin by the power of your Spirit. Help me to offer you true worship, not driven by comparison or resentment, but by faith and obedience. Guard my heart so that anger will not grow into sin. Shape me to walk in righteousness and peace. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video.